Si Ge Panalo si General Torre dahil matapang siya. Doon pa lang sa pagkasa niya sa hamon ni Baste, panalo na siya dun, eh. Kasi biruin mo, hinamon siya ng mayor ng Davao City. Hinamon siya ng isang 40 ba, 40 years old. Tapos siya may edad na, senior citizen. Doon pa lang sa pagkasa niya sa hamon ni Baste, doon pa lang, panalo na siya. Lalo na nung pumunta siya doon sa venue. Oh. Ibig sabihin matapang siya, wala siyang iniurungan, hindi katulad ni Baste na matapang lang ang bibig pero kaduwag pala. Pangalawa, pangatlo, dahil sa ginawa ni General Torre na yun, nakapag-raise siya ng milyong-milyong pera. At mga napakaraming mga relief goods, nakatulong pa siya sa mga Pilipino na nasalanta ng bagyo. Grabe ang nagawa ni General Torre. Sobrang napakadami niyang na-achieve, 'di ba? Kaya etong si Baste, ganyan naman siya lagi, eh. 'Pag naghahamon pero hindi sumisipot. Kasi si Baste ay talagang pisot. Pisot siya. Pisot 'yan. Sabi nga nung isang taga Davao, hindi daw tuli 'yan, eh. Oo, sabing gano'n. Hindi daw tuli 'yan, pisot daw 'yan. Ay naku. Eh, wala tayong pakialam kung hindi siya tuli 'no, basta duwag siya. Wala siyang bulls, 'yan. So, ano pa yung topic natin? Eto, 'yan. So, eto mga kaibigan 'no, si Bato de la Rosa ay, eto pong ginagawa ngayon ni Bato de la Rosa ay siya po ay, Senator Bato de la Rosa moved to dismiss the impeachment proceedings of Vice President Sara Duterte, a mechanism that cannot be found in the Constitution of the Senate's rules. So eto na nga po mga kaibigan 'no, si Senator Bato de la Rosa ay nagmo-motion na para i-dismiss etong impeachment 'no ni Sara Duterte 'no. So Senator Bato de la Rosa move to dismiss the impeachment proceedings of Vice President Sara Duterte. So, for House Prosecution Spokesperson Antonio Bucoy, entertaining such connecting. OMG. Yan, mabuti na bumalik 'no, nawala siya tapos yun nagko-connect ulit. So, wala po sa konstitusyon 'no, wala sa konstitusyon na pwede mong i-dismiss ang isang impeachment. Walang nakalagay sa 1987 Constitution na pwede siyang i-dismiss. Ang nakalagay sa, Constitution kapag ito ay, pinirmahan ng 1/3 'no, ng mga congressman at yan ay, dinala at tinanggap ng Senado 'no, mga kaibigan, yan na kaagad, begin, forthwith 'no, ang trial. So yun po ang, dapat na ginagawa ng mga senador na 'to. Pero ano ngayong ginagawa ni Bato de la Rosa, nagmo-motion po siya para i-dismiss na itong impeachment ni Sara Duterte. So alam na natin 'no, ganyan talaga ang galawan ng mga guilty 'no, guilty po 'yan. So, napansin po natin 'no, kung si VP Sara Duterte mahilig po siya 'no, na kanya pong tinitira yung mga technicalities. Dito na naman po sa The Hague 'no, dito po sa kaso ng tatay niya, the same din po ang kanyang ginagawa. Tinitira na naman po niya yung technicalities 'no. So, hindi po pagdepensa na gamit ang katotohanan ang ginagawa ni VP Sara Duterte, kundi pagdepensa gamit ang mga technicalities. Ibig sabihin, ang ginagawa po niya ngayon sa ICC at ng kanyang lawyer ay kanila pong, inaatake yung technicalities 'no, na kesyo lampas na daw ng 1 year 'no. So hindi na daw dapat ituloy yung trial kasi lampas na daw ng
year, et cetera, no? So ito po si VP Sara Duterte, no? Whether it's defending her father in The Hague or protecting herself in Manila, Sara Duterte only knows one tactic. Isang taktika lang ang alam niya, no? To escape through technicality. So ang hilig po niyang mag-escape, ang hilig niyang tumakas, at ang gamit po niya ay ang technicalities. Never po niyang ginamit ang katotohanan. Never po siyang sumagot gamit ang katotohanan. Palagi lang po ang kanyang mga sagot ay ang question sa mga technicalities. Bakit kaya gano'n siya? Kasi alam niya na kapag nag-question siya or kapag sumagot siya gamit ang truths, alam kasi niya na wala siya sa katotohanan. Kaya hindi siya puwedeng gumamit ng truths or ng facts dahil alam niyang wala siyang gano'n. Kaya dito lang sila nag-i-stick sa pag-atake sa mga technicalities, sa mga legal, no, legal na mga basihan. Yan po ang ginagamit ni VP Sara Duterte dahil alam niya na siya ay guilty. Yan po mga kaibigan, no? So, sabi po dito, no, sa ICC, ah, Sara Duterte's father's arrest proves, no, the case is real. Defense proves she's desperate, no? So, mga kaibigan, doon pa lang sa pagpapaaresto kay dating Pangulong Duterte, lumalabas na po na siya talaga ay merong kumbaga malakas po yung kaso. Siya ay guilty. Kasi sabi ko nga po mga kaibigan, wala na po tayo sa ICC, no, wala na. Tayo po ay kumalas na sa ICC 2019, effective na 'yon, 'no, na wala na tayo sa ICC. At ang ICC, sa mga panahon na 2011 to 2019, andiyan yung jurisdiction, 'no, sa mga kaso. So meron pa silang jurisdiction sa mga kaso ni Duterte during that year. At sinabi po yan, kinumpirma din po yan ng Korte Suprema na hindi porke kumalas si Duterte sa ICC ay wala ng jurisdiction ang ICC. Meron pa rin, no? Sa mga years kung saan tayo ay members ng ICC at sa mga years na kung saan iniimbestigahan ang drugs si Duterte, doon sa mga panahon na yun ay pupwede. Merong responsibility ang Pilipinas na makipagtulungan sa ICC. Yan po ang sinasabi ng Korte Suprema. Kaya eto mga kaibigan, yung inimbestigahan nga po ay yung mga taon na kung saan tayo ay nasa ICC pa, no? So, merong jurisdiction ang ICC. So, eto po mga kaibigan, since March 2025, Rodrigo Duterte has been under arrest and detained sa The Hague. Yan, charged with crimes against humanity. Yan, alam ng lahat kung sino ang isa sa nagdidikta sa kampo niya, no? So, yan po si Sara Duterte, no? So, behind the scenes, she's the strategist. She's the real power behind the scene, no? Si VP Sara Duterte po yan. Dahil gamit na gamit niya ang nangyari sa tatay niya para sa ambisyon niya sa 2025 presidential election. Kumbaga si VP Sara Duterte po ang nagrerenda kung ano ang dapat na mangyari, no? Dito kay Duterte at saka sa ICC, no? Siya po. Kahit yung sinasabi na si Hanelet ay pinagbabawalan na, mga kaibigan, maniniwala ba kayo na ito ay inisyatiba ng ICC? Guys, mas naniniwala ako doon sa mga nagsasabi na ito ay inisyatiba, no, ni VP Sara Duterte. Ito ay kanyang utos, ito ay kanyang sinabi, no, sa ICC, no? So, kaya si Hanelet ay hindi na pinapayagan, no? Siya po ang nagmamando kumbaga, no? So eto nga po mga kaibigan, instead of facing the facts like the sworn testimonies of whistleblowers including Arturo Las Cañas and several victims, ano pong ginagawa ni VP Sara Duterte?
Ang ginagawa po ni VP Sara Duterte, they challenge jurisdiction. They question the process. They filed motion para palitan ang judges o ang prosecutors. Why? Because even Sara knows masyado ng malakas ang ebidensya. Kailangang tumagal ang proseso upang ma-load niya sa victim card niya ang nangyayari sa tatay niya. So, the same mga kaibigan kung anong ginagawa nila dito sa Pilipinas, yung pinapatagal yung impeachment, pagkatapos pumunta sa Supreme Court, pinapadeklara na unconstitutional, at pagkatapos ngayon naman mga kaibigan, ang tagal-tagal na ng MR 'no, ng motion for reconsideration ng Kongreso, ang tagal-tagal nang nakasampa sa Korte Suprema pero until now ay hindi pa rin dinedesisyonan ng Korte Suprema. Bakit? Eh, guys, 13 sa mga judges na nakaupo 'no, 15 lahat, 15 16 lahat sila, 13 doon ay appointed ni Digong. Kita niyo, 13 o 15, I think 15 yata 'no, ay appointed ni Digong. So anong ating aasahan? Anong aasahan natin 'no? So maraming nagsasabi, bias nga talaga 'no, dahil sila ay mga appointed ni Digong. So eto, hindi nila inaaksiyunan yung motion for reconsideration ng HOR. Oh, parang katulad din yan ng disbarment ni Larry Gadon. Ang bilis, disbar agad. Pero yung disbar ni Sara Duterte, napakatagal na. Simula pa nung nanuntok siya ng sheriff, meron na siyang disbarment. Hanggang ngayon, nakatatlo, apat na disbarment case na siya, pero hindi siya pinapadisbar. Hindi dinidisyonan, kundi pinapatulog lang ng Korte Suprema. So anong masasabi natin doon? Oh, mukhang halatang-halata naman ang kanilang pagiging bias, 'di ba? So, simple lang mga kaibigan 'no, kung mahinang ebidensya laban kay Duterte, dapat hindi nagde-delay ang kampo niya. Ang mga motions at pagkontra sa korte ay maaaring magpabagal ng proseso ng paglilitis. So ganito po ang ginagawa ngayon 'no, ni VP Sara Duterte. Kanila pong kine-question yung jurisdiction at mga proseso para po ang paglilitis kay dating Pangulong Duterte ay tumagal ng tumagal 'no, ganyan po ang kanilang ginagawa ngayon 'no. So itong impeachment 'no, noong siya naman ang nasa sitwasyon, tumakbo rin siya 'no, tumatakbo siya sa technicality, mga kaibigan 'no. Kanya din pong, technicality rin ang kanyang inatake 'no, sa kanyang impeachment naman. Nung siya naman ang nabanatan ng impeachment complaint dito sa Pilipinas 'no, Sara pulled exactly the same move. So walang sagot, walang paliwanag, instead she ran to the Supreme Court to block the process at inutusan ang kanyang mga kampon 'no, sa Senado na i-delay at tuluyan ng harangin ang impeachment trial. Pero ano nga sabi ko mga kaibigan 'no, hangga't hindi nalilinis ni VP Sara Duterte ang kanyang pangalan through impeachment trial, mananatili siyang magnanakaw sa mata ng mga Pilipino at sa puso ng mga Pilipino, siya ay isang magnanakaw. Kailangan muna niyang linisin ang kanyang pangalan through impeachment trial kung talagang wala siyang kasalanan. Kaya mahihirapan po siya 'no, mga kaibigan, mahihirapan siya. Kahit tumakbo pa siya as President of the Philippines pagdating ng 2028, sa akala niya siguro malakas siya at sa akala niya siguro mananalo siya. Pero mga kaibigan, hindi po siya mananalo dahil gising na po ang mga Pilipino at isa pa, hindi naman siya kilala. Hindi po siya kilala. At ang kanyang botante ay nasa 1,000,000 lang. Napatunayan na naman natin na 1,000,000 lang talaga ang mga botante ni VP Sara Duterte. Yung 31,000,000 na bumoto sa kanya, yaan ay boto ni PBBM. Solid votes ni PBBM. 31,000,000. Sabi ko nga sa inyo 'di ba, si PBBM hindi siya iboboto ng dilaw, kasi galit ang dilaw sa kanya. At lalong hindi siya iboboto ng mga pink dahil nandiyan si Leni. Galit din ang mga pink kay PBBM at lalong hindi siya iboboto ng DDS
Dahil nandiyan si Isko Moreno. Si Isko Moreno ang kanilang sinuportahan. So yung 31 million na bumoto kay PBBM, solid yun, talagang Marcos yun. Marcos loyalists and Marcos supporters. At yung Marcos loyalists at Marcos supporters na yan, sumunod tayo kay PBBM. Sinunod natin ang gusto ni PBBM na iboto si Sara Duterte. Kaya si Sara Duterte ang naging 32 million. Bakit? Kasi yung 31 million atin yun. Yung 1 million, yan lang ang mga DDS na bumoto sa kanya. Make sense, mga kaibigan? 1 million, yan lang ang mga DDS na bumoto kay Sara. Kasi yan lang sila. Yan lang ang numero ng DDS. 1 million only. 1 million lang sila, mga kaibigan, no? Walang sugarcoating dito, 1 million lang talaga ang mga DDS. At napatunayan na natin yan nung kinancel nila si Vice Ganda. 1 million ang nawala, no? Ang nag-unfollow kay Vice Ganda, 1 million. Yun lang po ang bilang ng mga DDS. 1 million lang talaga sila. Walang sugarcoating, walang kasinungalingan. Yan po ang katotohanan. Ang DDS ay 1 million lang. Kaya pag po ng 2028, kapag si Sara Duterte ay tumakbo, hindi siya mananalo. Ilalampaso siya ng kanyang mga kalaban. Halimbawa, tumakbo si Speaker, ilalampaso siya ni Speaker Martin. Ilalampaso siya ni Risa Hontiveros kapag tumakbo si Risa. Ilalampaso siya ng mga tatakbo. Si Sara Duterte ay magiging kulelat at makikita niya na 1 million lang talaga ang kanyang botante. 1 million lang ang mga DDS. Mabuti nga ngayon naging 1 million na dagdagan. Na dati, mga kaibigan, nasa ano lang yan, nasa 300,000. 300,000 lang sila dati. Davao City lang sila eh, Davao City. Tapos, at least ngayon naging 1 million na sila, no? Nadagdagan na ang mga DDS. Naging 1 million na sila. 'Di ba? Yan. So, ano pa? So, ito pa, mga kaibigan, no? Yun po yung pattern ni Sara, yung kanyang pattern. Hindi po siya sa truth, kundi sa technicality, no? Ang ginagamit po ni Sara ay hindi ang katotohanan.